Hindi po ba mas maganda kung imbestigahan po natin kung sino-sino po ang may kagagawa nitong pag-purchase nitong pagkamahal-mahal na control center na hindi naman pala gumagana, partial lang gumagana, and yet almost $1,900,000,000 pesos, whereas sa MMDA, again, ulitin ko, for the end time, half the price lang, 400 million, and yet high quality at new technology, HD pa. Ako yung nagulat dito sa narinig ko. Project cost 900 million but overpayment of 36 million flagged by Commission on Audit. Ang contractor po, LDLA Marketing and Trading. And ito po, naku, kilala nating lahat, SunWest Construction. Akala ko yung body-worn cameras para sa mga traffic enforcer o sa mga enforcement personnel ng DOTR sa yes, kalsada. We have a new head of the OTS. Si former Yusek Gilbert Cruz is now the head of the Office of Transport Secretary. Gilbert Cruz? Yes, apo. Wala na bang iba? OTS po. Seriously? Yes po, I think he's here already. Alam niyo ba kung ba't siya natanggal sa PAOK tapos ilalagay niya doon? Nyari. Hindi nga. Why? Yan ba dumadaan sa CA? Yung pwesto niya? Kasi pag dumaan niya sa akin sa CA, hindi ko ipapasayan. Now, may pa ko isang concern sa LTO. Ito siguro bago sa previous administration siguro ito ng LTO. Matanong ko lang po yung sa command center system ninyo. Magkano po na budget doon? Your Honor, it was funded 2020 with a budget of initially about 800, almost 900 million. And it's now, it is already operational, Your Honor. It is operational or it's half operational? Partially operational. Partially operational. At saan po yung mga CCTV nakapwesto nito mga... Kasi pag sinabi command center, that means may mga CCTV cameras sa mga kalye tulad ng sa MMDA na nagmamonitor ng flow ng traffic in case of accident, in case kailangan ng tulong, ang sino mang na-stuck na motorista, etc. etc. Then monitored ito ng kanilang CCTV at nakikita sa control center at agad-agad makapag-responde yung mga kawani ng LTO like flying squad, kung flying squad pa rin bang tawag dyan. Sa ngayon kasi mukhang wala ako nakikitang CCTV, mga cameras nakapwesto sa mga kalsada sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na pag-aari ng LTO o LTO nag-install. Kung nakikita niyo po sa screen, TV screen, sa kaliwa yung LTO Command Center, isang di pa lang ata yung laki ng computer screen. Sa MMDA, nakita niyo sa right side, napakalawak, napakalaki. Now, ito po yan. Yung sa LTO, ang presyo ay 900 million pesos. Sa MMDA na high-tech, top of the line, 400,000 pesos lang. 400 million pesos lang. So half the price. Yung kabila, LTO, na napakaliit at luma ang technology, 900 million pesos. Itong nasa sa MMDA na high-tech, top of the line, 400 million pesos lang. Your Honor, Mr. President, ang nangyari po, yung phase 1 po, yung po yung command center, yung nakikita nyo sa kaliwa, natuloy po yan. Pero yung phase 2 po na which includes procurement and installation of CCTV, nandun po, nakabit po yung iba. Pero hindi daw gumagana. Nagkaroon daw ng problema doon sa contractor since 2021. Nagkaroon ng problema sa contractor, and it is now being in the process of being terminated para may mag-take over para matapos po ito. So nagkaroon daw sila ng problema sa contractor. Hindi po ba mas maganda kung imbestigahan po natin kung sino-sino po ang may kagagawa nitong pag-purchase nitong pagkamahal-mahal na control center na hindi naman pala gumagana, partial lang gumagana, and yet almost $1,900,000,000 pesos, whereas sa MMDA, again, ulitin ko, for the end time, half the price lang, 400 million, and yet high quality at new technology, HD pa. Kahit na gabi, may kita yung plate number. Kasi itong sa LTO, pag nag-focus yung camera, kung totoo nga meron sila niyan, pag nag-focus yung camera ng CCTV ng LTO sa sasakyan sa gabi at nakabukas ang headlight, hindi na mababasa. Sa MMDA, mababasa mo pa rin kasi nga new technology at HD pa. Your Honor, Mr. President,
Ako yung nagulat dito sa narinig ko. Project cost 900 million but overpayment of 36 million flagged by Commission on Audit. Ang contractor po, LDLA Marketing and Trading. And ito po, naku, kilala nating lahat. SunWest Construction. Very familiar po. So kasama na rin po daw ito, sabi ng LTO, to isa sa mga kasong isasabit sa ICI for investigation. So SunWest Corporation din po ay parte nito. So kahit nasa iba't ibang ano talaga sila, sangay ng gobyerno. Nasaan po nakapwesto ang mga CCTV cameras nitong control center kung saan ino-operate sa control center ng LTO? Where are these CCTV cameras? Kasi nag-imbestiga rin po ako at nagtanong-tanong ako, wala raw eh. Ang nailagay lang daw ho ay 22 CCTVs. Yung iba po nawala na. Tapos, ang problema po, yung pong contractor, hindi po nakipag-coordinate daw with the LGUs. Kaya ang nangyari, yung mga lalagyan ng LGUs, hindi po pumayag. Kaya doon po nagkaroon ng problema. Hindi ho nila natapos. Kaya medyo malaking halaga rin po ito na talagang dapat maimbestigahan, Your Honor, dahil malaki pera po itong nawala, 900 million po. So dapat siguro ibalik yung 900 million, Mr. President, kasi hindi naman napakinabangan pala. Opo, nagulat nga talaga ako nung narinig ko na ang joint venture nitong LDLA Marketing, very familiar, SunWest Construction po. Thank you, Mr. President. So, expect ko po yan na magkakaroon ng investigation pertaining to that at yung pera na nagastos dyan, sana may balik sa gobyerno at magamit sa mas maganda pang mga programa na kapakipakinabang. Okay? Wala rito yung PPA. PPA is here. Okay, very good. PPA. During the last hearing, pwede natin pakita yung video? Last hearing. Saan ba yung last hearing natin? This has to do with body-worn camera. Body-worn cameras. Body-worn cameras noong 2020. Isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body-worn camera. Noong August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes in the amount of 168,680,000. 1 million pumapatak bawat isang unit. Sobrang overpricing, immoral na ito. Iskandaloso na masyado to. Secretary Lopez, imbestigahan mo to at sibakin dahil meron kapuntsabahan dito na para dugasan yung gobyerno. Mr. Chair, you have my commitment that I'm going to look into this. Secretary Lopez, I know na hindi mo pa panahon to, nangyari to. So, I'm not gonna fault you on this one. But I did tell you during that hearing to investigate and you said, yes, we will. So what happened to your investigation, Secretary, pertaining to this scandal? Your Honor, Mr. President, last October 13, a reply was already, the OTR, the Secretary wrote, GM J. Santiago of the PPA asking for the documents and other pertinent papers. And now at present, ongoing po ang review by the USEC of legal who is here. And they are awaiting for the confirmation from other government agencies. No? Yung po may mga similar body-worn cameras. So inaantay po nila yung reply from the other agencies, Your Honor, Mr. President. Thank you, Mr. President. Kasi nga po, itong body-worn cameras ng PPA, hindi ko maintindihan bakit super high-tech. Nandun pa yung night vision, kasama pa yung facial recognition. Ang dami, ano? So that's why lahat-lahat papatak ng 897,000 per unit kasi kasama din mga backup, the system itself. Pero same supplier sa MMDA, 345,000 lang. So talagang merong anomalya dito sa PPA. Your Honor, according to Secretary Lopez, the USEC for legal is now, yan po yung kanilang pinag-aaral ngayon kung pareho talaga yung specs, yung pong scope of work
Kasi po ang sinasabi po ng PPA ay ito po yung parang online. Kasama po yung yung back end, yung system, Yes. command center. That Yes. includes the command center. Yes. So they will be reviewing all of this and compare it doon po sa mga binanggit na mga ahensya that are using the similar or at least gumagamit din ng body-worn cameras yung nabanggit niyo po kanina na mas mura. They will compare kung pareho yung functions and yung scope of work. Yeah, lahat naman po. Tulad sa PDEA, may back-end sila, yung sa MMDA, maging sa PNP, lahat naman to meron. Kaya lang pinagkaiba, itong sa PPA, napakamahal. Ngayon, nagtataka ako, ba't nila kailangan pa kunin yung feature na facial recognition? Samantalang yung PDEA, yung NBI, yung PNP, yung immigration, they don't need those. They don't need that feature. At saka isa pa, para gumana yung facial recognition, dapat may integrated system na kung saan nandoon yung system ng PNP, nandoon yung system ng NBI, nandoon yung system ng LTO para mabasa yung muka na nakikita doon sa camera kasi naka-integrate yung system ng PPA doon sa mga nabanggit ko agencies. Wala namang ganun. So hindi pa gagana sa atin itong facial recognition. Bakit kumuha na ng facial recognition feature itong PPA para sa kanilang body-worn camera? Halata talagang nangrarakit lang, Mr. President. Your Honor, Mr. President, Secretary Lopez has committed that the investigation will be thorough, and according to the USEC for Legal, they are just awaiting for the reply and report of the other agencies, and they will, as soon as they get hold of this, they will make the necessary, they will forward to your office, yung pong kanilang findings and report. They will try to submit within 15 days from the time they complete ito pong mga reply and other documents that they are waiting from other agencies, Your Honor. Thank you, Mr. President. Meron pa pala akong dalawa pang questions. Merong budget for 2025 ang DOTR para sa body-worn cameras, am I right? Sa Office of the Secretary? Meron. And sino pong gagamit nito? At magkano pong maging halaga nito per unit? Kasama na po yung back-end? Your Honor, Mr. President, it is still under procurement, and the agency for procurement and the agency that will be using these body-worn cameras are the Office of Transport Security. Yung po mga nagbabantay po sa airport, they will be the end users para po siguro at least mabantayan din yung mga mawala na yung mga duda doon, yung mga tanimbala at iba pa, mawala yung duda. So all the personnel of the OTS manning the X-rays will have body-worn cameras as well. Very good. So agree na agree po ako dyan. And that is a very encouraging information that I got from you. So akala ko yung body-worn cameras para sa mga traffic enforcer o sa mga enforcement personnel ng DOTR sa Yes, we have kalsada. Senator Tulfo, Sa airport, we have a new head of the OTS. Si former USEC Gilbert Cruz is now the head of the Office of Transport Secretary. Gilbert Cruz? Yes, apo. Wala na bang iba? OTS po. Seriously? Yes po, I think he's here already. Alam niyo ba kung ba't siya natanggal sa PAOK tapos ilalagay niya doon? Nyari. Hindi nga. Why? That's Yan ba'y dumadaan sa CA? Yung That's pwesto the niya. point. Kasi pag dumaan niya sa akin sa CA, hindi ko ipapasayan. Tapos ngayon, inabsorb ng naman si General Gilbert Cruz. Mukhang yung isang kasama, si Casio po yung medyo magulo na konti. Hindi. Dito sa Parang sila magulo, siguro. Marami mga balita-balita, pero this is not siguro the proper venue to tell you that. Hindi naman siya kasama sa committee na ito. Pero kung once nakasama na siya sa DOTR, di marami ako masasabi about him. Remember yung mga raid na yan nung panahon? Naku po, Mario Josep Santissima, Madre de Dios, patawarin tayo ng Panginoong Kristo. Ba't yung kasi kinuha? Wala na bang iba? It's a presidential appointment, Your Honor. Yung muning dyan na gumagalagala, baka mas qualified pa. No, I'm just joking. I'm just being sarcastic. But anyway, ako naman binabase ko yung aking sinasabi rito. Whatever I speak, whatever I say here, that's based on people who come to me to complain, to give me feedback about things that happens out there and anywhere
Ganun man po ako magsalita dito. Hindi yung personal opinion ko lamang. Meron po akong pinagbabasihan kasi for the past more than 25 years sa programa ko sa Wanted sa radyo, narinig ko na po ata lahat ng sumbong from A to Z, and then all kinds of people from different walks of life pupunta sa akin para magsumbong. So hindi ko gawa-gawa yung mga sinasabi ko rito. Yan ay base sa mga reklamong natatanggap ko.